Lastly, gumawa tayo ng sample problem on area computation using DMD or yung double meridian distance method. So ngayon naman, papakita natin yung paggamit naman ng double parallel distance method or yung DPD. Actually, medyo parallel lang talaga sila ng process. No? Binaligtad lang natin yung role ng latitude and departure para makuha natin yung area. So again, para sa DPD and DMD method, kailangan na adjusted na yung latitude natin tsaka yung departure bago natin i-apply yung DPD or DMD method. So proceed tayo dito sa sample problem natin. Again, same lang yung given na data dun sa previous na sample problem natin. Pero ngayon naman, again, ito na yung mga susundin natin, no? Kasi binaligtad na natin yung departure tsaka latitude ng mga roles, no, sa pagkuha ng area. So, yung double area natin instead na DMD, DPD na ngayon, no? Tapos, adjusted na departure naman yung gagamitin natin. Sa pagkuha ng DPD, ito lang yung susundin natin. So, yung first na DPD or yung DPD ng line 1 natin or course AB is just equivalent dun sa latitude niya, no? Na first naman na latitude. And then, yung pagkuha ng DPD2 or yung DPD ng second line natin, ay yun lang, no? Line or latitude ng line na yun. Tapos, yung preceding na latitude and preceding na DPD. So, that's L1 and DPD1. And so on and so forth. Para makuha natin yung lahat, no, ng DPD ng lahat ng lines or courses natin dito sa survey route. So, i-apply na natin dito sa table natin. No? Meron tayong tabulated dito na or nakahandang table dito na i-populate natin, i-fill in natin yung mga data. So, kailangan muna natin kunin lahat ng mga DPD ng mga lines natin. So, first, mag-start tayo with DPD1. So, that's L1 na diretso, no? So, L1, that's 490.71 positive. 490.71. Tapos, ano naman, DPD2. Sundin lang natin to. So, we have L2 or latitude 2. That's positive, no? 587.12. Tapos, we have the preceding na positive, no? 490.71 plus 490.71. That's 1568.54. So, 1568.54. That's a positive, no? Tapos, DPD3 naman tayo. So, of course, meron tayong latitude na negative, which is, answer. That's a negative 327.41. Tapos, positive yung preceding na latitude. That's 587.12. Positive din yung preceding na DPD. 1568.54. That's 1828.25. Tapos, dito naman tayo sa next. So, we have a negative na 1002.67 minus preceding na latitude is negative 327.41. Tapos, positive yung preceding na DPD 1828.25. That's a positive 498.17. And then, for the next line, we have a negative na 122.67. Tapos, preceding is negative din. So, 1002.67. Tama ba? Hindi, 7 na 1002.76. Tapos, positive na 498.17. So, that's a negative 627.26. Negative 627.26. Tapos, yung last naman is we have a positive na 375.01 minus 122.67 minus 627.26. So, 374.92. Medyo mali, no? Dapat pareho lang dito yung makukuha nating sagot. Pero kabaliktaran lang siya, no, ng sign. Review natin yung mga sagot natin. Tama yata tayo hanggang sa 1828.25. So, yung next na line natin is negative 1002.76. Tapos, yung preceding na latitude is negative 327.41. Positive yung preceding na DPD, which is 1828.25. That's 498.08 pala to, no?
Hindi pala siya 17. So, yun no, konting mali lang dun sa decimal, magiging mali na din yung sagot natin sa lahat. So, that's 08. Ibig sabihin, mali din tong next natin na number. So, yung next na line is you have a negative 122.67. Tapos preceding is 1002.76 plus 498.08. That's a negative 627.35. Tapos yung next naman is we have positive na, no? 375.01 minus 122.67 minus 627.35. Dapat 37 yan. Tama na, no? So, we have a negative 375.01. So, dapat ganun, no? Dapat same lang yung values ng last line. Pero opposite lang sila ng signs. So, ito, positive to, no? So, dito naman naging negative. So, ganun yung pag-double check ng mga sagot natin. Okay, and then we have the double areas. Compute na natin. Based lang dito sa equation natin. That's DPD times adjusted na departure. So, ito yung mga departure natin. Yan, tsaka ito. I-multiply lang natin dito sa nakuha nating DPD na values. So, we have first, we have 490.71 times 47. Tama, no? 47. 47.27. That's 2395. Blue na lang yung gagamitin natin. That's 23195.86. Tapos positive ulit, you have 608.89 times 1568.54. That's 955,068.32. And then we have 786.78 times 1828.25. 1828.25. That's 143.8430.53. Tapos next we have 218.32 times 498.08. That's 108. 740 pala, no? Hindi decimal. That's 740.82. And then next, we have a negative 1116.62 times yung negative din na 627.35. That's a positive, no? So, kahit na westing yung ginawa natin or minultiply natin na departure, pero positive yung nilabasan niya na EDA. So, dito natin siya ilalagay sa positive, no? Positive na HT. So, we have 511.56. Tapos, we have a negative ulit na 544.64 times negative na 375.01. So, that's 204. Oops, hindi decimal, kundi 245. 4464, or that's 45. Okay? Tapos ito total na natin, no, para makuha natin yung summation ng double areas. So we have 2A, which is the summation of DPD times yung adjusted natin na departure. Okay? So that's equivalent to, sum up lang natin lahat. That's 23195.86 plus 955,068.32 plus 143,8430.53 plus 108,740.82 plus 700,511.56 plus 245.45. That's 34,3. Tapos 0192
0.54. And then, para makuha natin yung area, divide lang natin siya ng 2, no? So, divided by area, that's divided by 2, 171, 5096.27. So, ito na ngayon yung total area natin, no? So, yung unit niya magdepende dun sa, magdedepende dun sa given naman na unit dito sa data natin. But since for this particular na data, wala naman unit na nilagay. So, ito lang, area, no? So, positive din yung ako natin. Ibig sabihin, yung assumption natin na kung ano man yung direction ng paggawa nung, or pagkuha nung DPD, no? Ay tama at hindi siya opposite dun sa tamang direction. Okay, so ito na yung tamang direction talaga. No? So, area is 1715 or that's 1,715,096 square meter, no? Kung sakaling naka-meter yung unit natin. Okay? So, yun lang, no? Kung mapapansin nyo, talagang pareho lang talaga siya ng DMD method pero binaliktad lang natin, no? Yung roles ng latitude and departure. Okay? So, I think that's it, no, for this sample problem. And thank you again for watching and see you sa mga next sample problems natin.